Welcome po sa ating reaction and commentary channel. Ang topic po natin ngayong araw na to, mga barko ng China na mataan na naman sa bahagi ng Baho de Masinloc. Anong ginagawa nila dyan at ano ang naging tugon ng PCG dyan sa mga Chinese vessel dyan sa ating teritoryo sa Baho de Masinloc. Para po sa konteksto ng ating reaction video, pakinggan at panoorin po natin to. Let's do this. Maraming barko ng China na naman ang namataan sa bahagi ng Baho de Masinloc. Mhm. Ang isang Chinese warship nag-radio challenge pa sa eroplano ng Philippine Coast Guard. Grabe. Sa frontline na balitang yan, Camille Samonte. Clearing aircraft. This is Chinese naval warship 553. They are approaching the territorial airspace of People's Republic of China. Grabe no, sobrang kapal talaga. Philippine aircraft, you are approaching to the territorial airspace of the People's Republic of China. Hindi po tayo pumapasok sa teritoryo nila. Sila ang pumapasok sa ating teritoryo. Diyan po sa Baho de Masinloc. Chinese naval warship. This is Philippine Coast Guard aircraft. PCG-251. You're advised that you are currently sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone. Diba? Sila ang pumapasok sa ating teritoryo at inaangkin talaga nila yan. Tayo ay pinapalayas nila sa sarili po nating teritoryo, mapadagat man o mapaere o himpapawid, no? Ganyan sila kakupal. You are directed to depart immediately. Mhm. Ito ang palitan ng radio challenge ng Philippine Coast Guard at barko ng China sa Baho de Masinloc. Ayon sa PCG aircraft, na-detect nila ang dalawang China Coast Guard vessel na nakaposisyon 84.6 nautical miles west ng Capones Island at 7.6 nautical miles ng Baho de Masinloc. Diba? Sa teritoryo talaga natin yan, legit na legit. Sila ang pumapasok sa ating teritoryo. Hindi tayo pumapasok o lumalapit man lang doon sa teritoryo nila. Diba? Doon sa China. Mga sinungaling talaga itong hindi puta natin. ng Capones Island at 7.6 nautical miles ng Baho de Masinloc. Dalawa ring warship ng People's Liberation Army Navy ang nakita malapit sa timog silangan ng Baho de Masinloc. Talagang nagbabantay na po sila dyan. Alam nyo naman po kung bakit. No? I-remind ko lang kayo, kadidiscovery lang po natin ang natural gas sa Malampaya, East 1, sa Palawan. Kaya lahat po talaga ng ating teritoryo sa West Philippine Sea ay talaga pong i-check po nila yan. Kaya ngayon, humigting ang kanilang mga presensya sa ating EEZ dahil nga po natulugan din talaga nila na meron po tayong natural na yaman dyan sa lahat po ng ating EEZ. Kaya nga po sabi ko, diba, bantayan lahat ng ating teritoryo at baka nga naman sa mga hindi natin nababantayan, baka dun po sila biglang mag-research sa ilalim o mag-drill sila para makita po nila kung talagang meron pa po tayong likas na yaman dyan. Yung madidiscover po nilang deuterium dyan o kaya langis. Baka kuhanin po nila yan. Kaya sabi ko nga po, paigtiin pa ng PCG ang pagbabantay sa ating EEZ. Bukod pa dyan ang 5 Chinese maritime militia. Ang pangyayaring ito inanlang sa panghaharas ng China sa ating teritoryo. Kagabi, humarap sa unang pagkakataon sa media ang bagong Chinese ambassador sa Pilipinas na si Jing Quan. Batid daw niya mga pagkakaiba at hindi pagkakaintindihan ng dalawang bansa, lalo na pagdating sa issue sa South China Sea. Oh, alam niyo naman pala eh. Alam niyo naman pala yung diferensya eh. Oh, sige, sabihin na natin alam niyo yung diferensya. Pero alam niyo ba kung sino ang mali? Kung sino ang gumagawa ng katarantaduhan dyan sa West Philippine Sea? Kayo ang gumagawa, hindi ang Pilipinas. Dahil ang Pilipinas ay talaga pong nagsisail lang sila dyan sa kanilang teritoryo. Hindi kami nang hihimasok sa kanyang teritoryo. Kayo ang pumapasok sa teritoryo ng may teritoryo. Intindihan ng dalawang bansa, lalo na pagdating sa issue sa South China Sea. Pero naniniwala siyang pwede itong maayos. So I believe that China and the Philippines, we can also have that kind of ability and wisdom to properly manage our differences. Maayos lang yan kung hindi kayo mangaras sa mismong teritoryo na Pilipinas. Kung lalayas kayo dyan sa West Philippine Sea, doon lang po magkakaayos yan. Doon lang po peace. Kasi ang China talaga ang nanggugulo, hindi ang Pilipinas. Never nang pasok o pumasok ang Pilipinas sa teritoryo ng China. Never nag-provoke ang Pilipinas sa China. Hindi gumagawa ng kabulustugan ang Pilipinas sa China. So none of the Filipino friends I've met hopes that our two countries would come into conflict or even war. So does China.
Umaasa rin siya na matatalakay ito sa darating na ASEAN Summit na gaganapin sa Pilipinas ngayong taon. O, di ba? Umaasa pa siya dyan sa ASEAN Summit na yan, ASEAN Summit. Eh, nung nakaraan lang, di ba? Ilang ano lang, nakapag-usap ang DFA sa kanila. May deal, di ba? Na napag-usap nga. Tapos sila mismong hindi sumunod sa napag-usapan. Nasayang ang laway, di ba? At kuryente at lahat ng effort. Sila rin mismo ang lumabag sa napag-usapan. Kailangan pa bang pag-usapan ngayon yan? Eh, mismong noon lang nga, pinag-usapan na mismo ng Pilipinas siya at ng China. Walang nangyari. Dahil wala ang ibang pinakikinggan tong China kundi ang sarili nila. At wala silang ibang susundin kundi ang sarili nila. Ito sa darating na ASEAN Summit na gaganapin sa Pilipinas ngayong taon. Iginiit pa ni Ambassador Jing na hindi kailangan ng Pilipinas na pumili ng papanigan. Wala kayong pakialam kung sino ang panigan ng Pilipinas. Ganun din kayo. Wala rin pakialam ang Pilipinas kung ano ang papanigan yung mga Chinese. Ha? Walang ganun. Diba? Choice nyo yan. Freedom yun. Kung sino ang piliin. Magkakaalyado nga eh. Huwag nyong sabihin na hanggang ngayon dito ay nagbamando kayo sa Pilipinas. ASEAN Summit na gaganapin sa Pilipinas ngayong taon. Iginiit pa ni Ambassador Jing na hindi kailangan ng Pilipinas na pumili ng papanigan sa pagitan ng China at Amerika. As I often say to people I have met, I said, China's friends can also be the US friends. Unang-una, paano hindi pipiliin ng Pilipinas ang Amerika? Eh sila yung mabait, sila yung tumutulong. Samantalang kayong China, kayo yung nanggugulo, kayo yung nambubuli, kayo yung nanghaharas sa Pilipinas. Bakit kayo pipiliin? Sinong siraulong pipili sa kaaway niya? Sinong siraulong pipili sa tao o kung kanino na gumagawa ng karumal-dumal sa kanya? 'Di ba? Walang ganun. Nasaan ang utak nitong China sa mga ganitong salita nila, 'di ba? Tapos parang minamanduhan na naman tayo ang Pilipinas. Wala daw dapat piliin ang Pilipinas, 'di ba? Anong pag-uutak mayroon tong mga to? I said, China's friends can also be the US friends. And the US friends can also be China's friends. Kung Amerika nga 'di ba? Ayaw rin sa inyo eh. Kasi kupal nga kayo 'di ba? Kupal yung gobyerno nyo eh. Paano hindi mangyayaring ganun? Tapos kaming mga Pilipino o ang Pilipinas, mamanduhan nyo na sasabihin nyo na walang dapat piliin sa Amerika o sa China, 'di ba? Walang ganun. Huwag kayong makialam sa gusto ng Pilipinas. At hindi rin kayo pinakikialaman ng Pilipinas sa gusto nyong mangyari o sa gusto nyong maging kaalyado nyo. So this approach best serves the Philippines' fundamental and long-term interests. Matatanda ang naghain ng diplomatic protest ang China laban kay PCG spokesperson for West Philippine Sea, Jay Tariela. Daril talk kasi sila ni Commodore Jay Tariela, 'di ba? Totoo naman eh. Totoo naman na gumagamit sila ng fake news na nambabaliktad sila. Totoo 'yun. At yung iba pa pong mga sinabi po ni Commodore Tariela, nasaktan po sila doon. No, real talk lang po kasi. Wala na po kasi talagang maibala. Sasabihin na naman nila na sila yung mabait, sila yung gumagawa ng tama diyan sa West Philippines. Alam nga ng buong mundo eh kung ano pinaggagawa nila eh. Kaya wala nga po talaga nagtitiwala sa kanila kundi yung mga kaalyado na lang nila tulad ng Russia at ng North Korea, diba? At yung Iran. Yun lang po. Pero ang katotohanan dito, sila ang gumagawa ng kabulastugan. Tapos may gana sila na sitahin itong si Commodore Tariela sa sinabi niya. Eh, totoo naman talaga yung sinabi ni Commodore Tariela. Nalaban kay PCG spokesperson for West Philippine Sea, Jay Tariela. Yan ay matapos gamitin ni Tariela ang umano'y caricature ni Chinese President Xi Jinping sa isa niyang presentation na may nakalagay na why China remains to be bullied. Pinalagan niya ng Chinese Embassy at iginiit na paglabag ito sa political dignity ng China at maituturing umano na lantarang provocation. Wala kayong pakialam at kayo rin ang may kasalanan kung bakit kayo ginagawa ganyan. Freedom of speech yan. Hindi nyo hawak ang gobyerno ng Pilipinas. Karapatan nilang gumawa ng ganun kapag sila ay hinaharas-haras na. Diba? Kasi totoo naman, kayo talaga ang gumagawa ng kabulastugan. Bakit nasasaktan kayo sa ganyang mga ginagawa o paratang nyo na maling ginagawa ng Pilipinas? Eh kayo nga itong may maling ginagawa mulat sa pool. Kayo nanghaharas, nananakit kayo, nambubuli kayo, nangwawater cannon kayo. Pumapasok kayo sa teritoryo na may teritoryo. Tinataboy nyo yung mismong may-ari ng teritoryo sa sarili ng teritoryo. Ganun yun eh. Kaya wala kayong karapatan na sitahin itong si Commodore Tariela. Chinese kayo, Pilipino yan. May gobyerno ang Pilipinas, may gobyerno ang China. Wala kayong pake. Hindi nyo pwedeng kasuhan yan. Diba? Hindi nyo hawak ang gobyerno
gobyerno ng Pilipinas. Hindi pa sa ngayon, 'di ba? Tandaan nyo, hindi pa sa ngayon dahil muntik-munti ka na talaga. Pero sa totoo lang, matalino ng mga Pilipino ngayon sa 2028, hindi yan magtatagumpay yung mga umaanib sa inyo. Matalino ang mga Pilipino. Alam nila, 'di ba? 80% ka ng Pilipino ay naniniwala na ang Amerika ang tunay na makakatulong ng Pilipinas sa pagsugpo dyan sa West Philippine Sea, o yung tunay na talagang greatest ally ng Pilipinas ay ang Amerika. Dahil noon pa man ang Amerika na ang malaking naitulong sa Pilipinas. Hindi kayong China. Kayo ang nagpapahirap sa Pilipino o sa Pilipinas. Kaya hindi kayo magtatagumpay, lalong-lalo na sa 2028 dahil matatalino na ang Pilipino ngayon. Hindi na kayo magtatagumpay. Nauna nang sinabi ni Tariela na hindi siya magsusori sa kanyang ginawa. Tama! Si Senator Risa Hontiveros, Bakit magsosorry? Walang ganun, no? Hindi hawak ng China itong si Tariela. Pilipino yan. 'Di ba? May sariling gobyerno ang Pilipinas. Hindi pwedeng yumukod ang Pilipinas basta-basta sa isang nananakop na bansa o nananakot na bansa. Porket mayamang bansa kayo, porket malakas kayong bansa, mag-apologize si Commodore Tariela. Hindi ganun, walang ganun. Unang-una, merong batas ang Pilipinas. sabi ni Tariela na hindi siya magsusori sa kanyang ginawa. Si Senator Risa Hontiveros sumulat na sa Department of Foreign Affairs para umaksyon laban sa Chinese Embassy dahil sa umano'y public attacks na ginagawa nila sa ilang public officials, Tama. kabilang na si Jay Tariela. 'Di ba? Sila yung mismong nakikialam sa gobyerno natin, sa mga government official natin. Nanghihimasok sila. Isipin nyo ha, tandaan nyo to mga subscribers ko rito o yung mga makakapanood nito. Ngayon pa lang po, 'di ba? Ganyan na po sila makialam sa atin, sa mismong teritoryo natin at sa mismong gobyerno natin o government official natin. Minamanduhan na agad nila. Wala pa talaga silang posisyon dito sa atin ha. Wala pa silang dapat na na imando talaga, pero ganyan na po talaga sila. Ano na lang kung meron pa talaga silang maging kaalyado sa atin. Kung halimbawa ang talagang nailuklok ng Pilipinas ay talagang pro-China, wala na po, magiging parang aso na po tayo ng China. Nakabusal na po ang bibig ng mga government official talaga natin doon. At susunod na lang ng susunod at hahalik na lang po sa puwet ni Xi Jinping. Gusto nyo ba yon? Kung gusto nyo mangyari yon, nako, iboto nyo yung mga pro-China sa 2028. Pero alam ko matatalino kayo, hindi nyo gagawin yan at ayaw nyo yan. Siyempre, mas gusto natin na meron tayong kalayaan, freedom of speech, freedom of expression. Kapag nahawakan tayo ng China, tandaan nyo, mamawalan na tayo ng lahat ng yan. Pati po ang ating social media ay hahawakan na po ng China. Wala na po tayong freedom. Ngayon po, nagagawa po natin ng lahat. Tayong mga ordinary mamamayan, nagawa natin ng lahat. Nakapagpahayag tayo ng ating saloobin, social media tayo ng malaya, nakapagkomento tayo sa hinaing natin sa gobyerno. Kapag nahawakan tayo ng China, tandaan nyo, matatapos sa maniligayang araw natin. Kaya wag nyo nang malaki na maghalal sa 2028 ng mga pro-China dahil alam nyo na nasa huli ang pagsisisi. The Chinese embassy is being a bad guest Yes. here dito sa Pilipinas. Dapat mas magpakita sila ng respeto Tama. sa kanilang host country, sa atin. Yung mga recent na actuations nila laban kay Commodore Tariela at iba pang mga Philippine officials Tama. na tumitindig lamang ng tama. Nanindigan ang DFA na ipaglalaban ang ating karapatan Dapat lang. alinsunod sa arbitral ruling. Nagbabalita mula sa frontline, kami Diba? Noon pa man tayo ay sumusunod na sa UNCLOS. Wala tayong nilalabag. Kaya nga po, ang gaganda o ang dami na ng ating mga manlalakas na kalyado. Tayo yung sinusuportahan at pinaniniwalaan. Dahil hindi po tayo lumalaktaw sa international law o hindi tayo lumalabag sa international law. Itong China, wala na po. Puro sanction na po yung China. At ngayon po, di ba? Minamandohan talaga tayo. Pati ang mga government official natin. Wala pa man silang posisyon talaga sa atin o wala pa man talagang ang kasundo na kaalyado natin. Meron mangilan-ngilan na mga pro-China, di ba? Alam naman natin yan. Pero hindi po magtatagumpayan hanggat ang ating pinaka-main leader o ang presidente ay hindi pro-China. Kaya maging matalino po kayo sa susunod na eleksyon sa 2028. Hanggang dito na lang po tayo, no? Huwag niyong kalilimutan mag-comment dyan sa baba kung anong saloobin nyo. Napanood po natin video to. Dapat lang ba na manduhan tayo ng China o hindi? Mag-comment ka kung anong saloobin mo. Kung nagustuhan mo ating reaction video, mag-like ka at mag-subscribe ka na rin para updated ka sa ating reaction video. Until next time, mag-iingat ka. God bless and peace out. Bye.